Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Tahimik akong nakaupo sa maliit naming sala habang hawak ang isang tasa ng kape. 6:00 pa lamang ng umaga, ngunit gising na ako. Katulad ng nakasanayan, naghahanda ako para pumasok sa trabaho. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko ng araw na iyon. Mula sa kwarto, narinig ko ang mahinang kaluskos ng mga damit at zipper ng maleta. Nagtaka ako, bakit ka nag-iimpake? Tanong ko nang makita ko ang asawa kong si Andrea na abalang inilalagay ang kanyang mga damit sa isang malaking kulay itim na maleta. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang nakatingin lamang sa akin bago dahan-dahang bumuntong hininga. Marco, kailangan nating mag-usap. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama, tuwing maririnig ko ang linyang iyon, alam kong may hindi magandang mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Pilit kong tanong. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya galit. Mas masakit pa nga iyon. Dahil para bang matagal na niyang pinag-isipan ang sasabihin niya. Pagod na ako. Napayuko ako. Sa alin? Sa buhay natin. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga salitang iyon. Hindi kami mayaman. Totoo iyon. Isa lamang akong warehouse supervisor noon. Sapat lang ang kinikita ko para mabayaran ng renta, kuryente, tubig at mga pang-araw-araw na gastusin. Hindi marangya ang buhay namin. Pero akala ko masaya kami. Akala ko sapat na ang pagmamahal. Nagkamali pala ako. May iba na ba? Diretso kong tanong. Nanatili siyang tahimik. At doon ko nakuha ang sagot. May iba nga. Maya-maya ay sinabi niya ang pangalang hindi ko malilimutan. Vincent, isang negosyanteng nakilala niya sa kumpanyang pinapasukan niya. May sariling sasakyan, may condominium, may negosyo, may pera. Lahat ng bagay na hindi ko maibigay noon. Matagal na ba? Nanginginig kong tanong. 6 na buwan. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. 6 na buwan. 6 na buwan niya akong niloloko habang araw-araw akong nagsisikap para sa aming dalawa. Pasensya ka na, Marco. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala nang sasay ang salitang pasensya. Pagkaraan ng 1 oras, umalis siya. Kasama ang kanyang maleta. Kasama ang mga pangarap naming binuo. At kasama ang puso kung hindi ko na alam kung paano bubuuin muli. Habang pinagmamasdan ko siyang sumakay sa isang mamahaling sasakyan sa labas ng bahay, isa lang ang naisip ko. Hindi ako natalo ng ibang lalaki. Natalo ako ng kahirapan. At hindi ko alam noon ang araw na iniwan niya ako, ang magiging simulan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Matapos umalis si Andrea, para akong taong nawalan ng direksyon. Sa loob ng ilang linggo, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang. Hindi naman ako sugarol, hindi ako lasenggo, hindi rin ako babaero. Ginawa ko ang lahat para sa asawa ko. Ngunit sa huli, hindi pala sapat ang pagiging mabuting asawa kung ang kapalit mo ay isang lalaking may pera. Dumating sa puntong halos hindi na ako pumapasok sa trabaho. Hindi ako makatulog. Bawat sulok ng inuupahan naming bahay ay nagpapaalala sa akin ng mga pangarap na sabay naming binuo. Isang gabi, habang nakaupo ako sa madilim na sala, tumunog ang cellphone ko. Si nanay. Anak, kumusta ka na? Pilitan akong ngumiti kahit hindi niya ako nakikita. Ayos lang po. Ngunit alam ng isang ina kapag nagsisinungaling ang kanyang anak. Umuwi siya kinabukasan kasama si tatay. Nang makita nila ang itsura ko, halos hindi sila makapagsalita. Payat, maputla, at wala ng sigla. Hindi ako pinagalitan ni tatay. Sa halip, umupo siya sa tabi ko. Tahimik muna siya bago nagsalita. Anak, may 2 klase ng tao sa mundong ito. Napatingin ako sa kanya. Yung unang klase, kapag bumagsak, mananatiling nakahiga. Yung pangalawa, kahit sugatan, bumabangon. Napayuko ako. Pagod na po ako, tay. Tinapik niya ang balikat ko. Alam ko. Tay, mahal na mahal ko siya. Mahal mo pa rin ba ngayon? Hindi ako nakasagot. Dahil ang totoo, mahal ko pa rin. At iyon ang pinakamasakit. Ngunit sinabi ni tatay ang mga salitang hindi ko malilimutan. Kung pinili ka niyang iwan noong wala ka pa, hindi siya karapat-dapat makasama kapag meron ka na. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero makalipas ang 5 taon, saka ko lamang naunawaan. Makalipas ang ilang buwan,
Nagpa siya akong magsimula ulit. Nagtrabaho ako ng mas mabuti. Nag-aral ako ng Basic Business Management sa gabi. Nag-aral ako ng Basic Business Management sa gabi. Habang ang iba ay gumagastos sa luho, ako ay nagtitipid. Habang ang iba ay natutulog, ako ay nag-aaral. Minsan naiisip ko pa rin si Andrea. Ngunit sa bawat pagkakataon, ginagawa ko iyong gasolina para mas magsikap. Isang araw, inalok ako ng kaibigan kong si Jerome na makipagsosyo sa maliit na logistics business. Maliit lang ang kapital. Maliit din ang posibilidad na magtagumpay. Ngunit wala na akong masyadong mawawala. Kaya sumugal ako. Sa unang taon, halos malugi kami. Sa ikalawang taon, nagsimula kaming magkaroon ng regular na mga kliyente. Sa ikatlong taon, dumoble ang kita. Sa ikaapat na taon, nakabili ako ng sarili kong bahay. At sa ikalimang taon, hindi ko akalaing mangyayari. Ang dating empleyado lamang ay naging isa sa mga may-ari ng lumalaking kumpanya sa aming lungsod. May sarili na akong sasakyan. May bahay, may negosyo, at higit sa lahat, may kapayapaan na ako sa sarili ko. Akala ko tapos na ang kwento. Akala ko tuluyan ko nang nalimutan ang nakaraan. Ngunit isang hapon, habang nasa opisina ako, may sekretaryang lumapit sa akin. Sir Marco, may naghahanap po sa inyo. Sino? Nag-abot siya ng maliit na papel. Nang makita ko ang pangalan, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Andrea, pagkalipas ng 5 taon, nasa harap ng opisina ko ang babaeng minsang sumira sa puso ko at gusto niya akong makausap. Ilang segundo akong nakatitig sa papel na hawak ko. Andrea, 5 taon, 5 mahabang taon. Akala ko handa na akong makita siyang muli. Akala ko wala na siyang epekto sa akin. Ngunit habang nakatitig ako sa kanyang pangalan, naramdaman ko pa rin ang bahagyang paninikip ng dibdib ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil siya ang simbolo ng pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Papapasukin ko po ba, sir? Tanong ng sekretarya. Huminga ako ng malalim. Lumabas muna ako ng opisina at tumayo sa may conference room. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at doon ko siya nakita. Hindi ko agad nakilala, hindi dahil nagbago ang mukha niya, kundi dahil nagbago ang kanyang aura. Nung huli ko siyang nakita, puno siya ng kumpiyansa. Parang sigurado siyang tama ang desisyon niyang iwan ako. Ngayon, pagod ang kanyang mga mata. May mga pinagdadaanan, may lungkot, at may pagsisisi. Marco, mahina niyang sambit. Hindi ako agad nagsalita. Tahimik lang akong naupo sa tapat niya. Kamusta ka? Tanong niya. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil parang nakakatawa ang tanong. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng 5 taon, iyon ang una niyang tanong. Mabuti naman, tumango siya. Napansin kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Masaya akong makita kang maayos. Hindi ko alam kung maniniwala ako. Kaya diretso kong sinabi, bakit ka nandito, Andrea? Napayuko siya. Parang matagal niyang pinag-isipan ang sasabihin. May gusto akong sabihin. Hindi ba 5 taon kang may pagkakataong sabihin yon? Tumahimik siya. Tama naman ako. Sa loob ng 5 taon, ni isang tawag, ni isang mensahe wala akong natanggap. Ngayon lamang siya bumalik. At alam kong may dahilan yon. Marco, mali ako. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Alam ko, hindi ko na kailangan magpanggap. Hindi ko na kailangan magpanggap. Alam naming pareho ang totoo. Mali siya at alam niya iyon. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang hindi ko inaasahan. Iniwan din niya ako. Si Vincent, ang lalaking pinili niya, ang lalaking ipinagpalit niya sa 7 taong pagsasama namin. Iniwan din pala siya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Tuwa? Awa? Wala. Sa totoo lang, wala. Dahil habang nagsasalita siya, napagtanto kong wala na pala siyang kapangyarihan sa damdamin ko. 2 taon matapos tayong maghiwalay, nalugi ang isa sa mga negosyo niya. Tahimik akong nakinig. Unti-unti siyang nagbago. Nagkaroon ng ibang babae. Nagsinungaling. At isang araw, umalis na lang siya. Napangiti ako ng mapait. Karma. Ngunit hindi ko sinabi yon. At bakit mo ako kinukwentuhan nito? Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. At doon ko nakita ang tanong sa kanyang mga mata. Ang tanong na matagal ko nang inaasahan. May pagkakataon pa ba tayo? Tahimik ang buong silid.
Naririnig ko lamang ang mahinang ugong ng aircon. Sa loob ng 5 taon, maraming beses kong inisip ang araw na ito. Maraming beses kong pinangarap na bumalik siya para makita niyang nagtagumpay ako. At ngayong nangyayari na yon, hindi ko maramdaman ang saya. Hindi ko maramdaman ang saya. Kakaibang katahimikan ang paghihiganti. Dahil may isang bagay na hindi alam ni Andrea. May taong dumating sa buhay ko matapos siyang umalis. Isang taong hindi ako minahal dahil sa pera. Hindi dahil sa negosyo. Hindi dahil sa negosyo. Kundi dahil sa kung sino ako noong wala pa akong lahat ng ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, gumiti ako ng totoo. Andrea, napatingin siya sa akin. Pinatawad na kita matagal na. Biglang napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy ako. Pero ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang babalik ka sa buhay ng isang tao. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. At doon ko sinabi ang katotohanang magbabago sa lahat. May iba na akong mahal. Napayo ko siya. At habang pinagmamasdan ko siyang pigilan ng pagluha, alam kong pareho naming naiintindihan ang ibig sabihin noon. Hindi na ito kwento ng muling pagbabalikan. Ito ay kwento ng pagtatapos. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Dahil hindi ko pa alam na sa mismong araw na iyon, may lihim na matagal nang itinatago si Andrea. At ang lihim na iyon ang tuluyang babago sa tingin ko sa nakaraan naming dalawa. Hindi agad nagsalita si Andrea. Nakatitig lamang siya sa mesa habang pilit pinipigilan ang mga luhang nag-uumpisang tumulo mula sa kanyang mga mata. At sa totoo lang, bahagi ng sarili ko ang nagsasabing tama lang iyon. Matagal ko ring pinagdaanan ang sakit na iyon. Mag-isa, tahimik, walang karamay. Ngunit habang nakikita ko siyang umiiyak sa harapan ko, wala akong nararamdamang kasiyahan. Marahil dahil natutunan ko na ang isang bagay sa nakalipas na 5 taon. Ang sakit ng ibang tao ay hindi lunas sa sarili mong sugat. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Tahimik lang akong nakinig. At hindi ako pumunta rito para piliting kang balikan ako. Tumango ako. Kung ganun, bakit ka nandito? Napahawak siya sa kanyang bag. Parang may kinukuha. At nang ilabas niya iyon, parang biglang bumigat ang hangin sa silid. Isang litrato. Lumang litrato. Dahan-dahan niya itong itinulak papunta sa akin. Noong una, hindi ko agad naintindihan ang nakikita ko. Ngunit nang masdan ko ng mabuti, parang tumigil ang mundo. Isang batang babae, mga 4 na taong gulang. Mahaba ang buhok, malalaki ang mata, at nakakagulat na pamilyar ang mukha. Sobrang pamilyar. Parang ako, Andrea. Nanginig ang boses ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi ng puso kong natatakot nang marinig ang susunod niyang sasabihin. Tahimik siyang napaluha, at sa kanya ibinulong ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ko. Anak mo siya, Marco. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay lumulutang ako habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon. Anak mo siya. Anak mo siya. Anak mo siya. Hindi. Yun lang ang naisagot ko. Hindi dahil ayaw kong maniwala, kundi dahil hindi ko maintindihan. Paano? Huminga siya ng malalim. Nalaman kong buntis ako ilang linggo matapos akong umalis. Napapikit ako. Diyos ko, ibig sabihin, noong araw na iniwan niya ako, dala na niya ang anak namin. At hindi niya sinabi sa loob ng 5 taon. Bakit? Hindi ko na malayang napalakas ang boses ko. Sa unang pagkakataon mula nang magkita kami, naramdaman ko ulit ang galit. Yung galit na akala ko matagal nang nawala. Bakit mo itinago? Umiiyak na siya ngayon. Dahil duwag ako. Duwag? Dahil alam kong wala akong karapatang bumalik. Napailing ako. Hindi mo karapatan ang pinag-uusapan natin. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. 5 taon, Andrea. 5 taon akong walang alam na may anak pala ako. Napahagulgol siya. At sa gitna ng katahimikan ng conference room, pareho kaming umiiyak. Dahil pareho naming alam ang katotohanan. Hindi na maibabalik ang 5 taon. Hindi ko na mababawi ang unang hakbang. Ang unang salita, ang unang kaarawan, ang unang araw ng pagpasok sa paaralan. Lahat ng yon ay nawala na. Habang umiiyak si Andrea,
may inilabas siyang isa pang larawan. Sa pagkakataong ito, hindi ko napigilang mapangiti kahit may luha sa mata ko. Ang batang babae sa litrato ay nakangiti. At sa ilalim ng larawan, may nakasulat gamit ang Crayola, "Para kay Papa." Biglang sumikip ang dibdib ko. Alam niya, tumango si Andrea. Araw-araw kanyang tinatanong. Napahawak ako sa noo ko. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, panghihinayang, at isang uri ng pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. Pagmamahal sa anak na hindi ko pa nakikilala. Anong pangalan niya? Mahina kong tanong. Ngumiti si Andrea sa gitna ng kanyang pagluha. Maria. Napatingin ako sa litrato. Maria, ang pangalan ng nanay ko. At doon tuluyang bumagsak ang lahat ng depensang itinayo ko sa loob ng 5 taon. Hindi dahil bumalik si Andrea, hindi dahil may pagkakataon pa kaming mag-asawa, kundi dahil may isang maliit na batang babae sa mundo na hindi ko kilala. Pero mahal ko na agad. At sa sandaling yon, isang tanong lang ang mahalaga. Hindi ko alam kung mapapatawad kita sa ginawa mo. Napaluha siyang muli. Pero saan si Maria? Tumitig siya sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang magkita kami, nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Dadalhin ko siya bukas. Hindi ko alam kung handa na ako. Hindi ko alam kung magiging mabuting ama ako. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Ngunit may isang bagay akong sigurado. Hindi ko hayaang mawala pa ang kahit isang araw kasama ang anak ko. Kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakamaling ginawa ng kanyang ina. Dahil mula sa araw na iyon, hindi na lamang ito kwento ng isang lalaking iniwan ng asawa. Isa na itong kwento ng isang amang matagal nang hinahanap ng kanyang anak. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong tinitingnan ang litrato ni Maria. Bawat detalye ng kanyang mukha, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagkakahawak niya sa Crayola habang sinusulat ang simpleng mensahe para sa isang amang hindi pa niya nakikilala. Para kay Papa. Ilang beses kong binasa ang 3 salitang iyon. At sa bawat pagkakataon, parang may kung anong kumikirot sa puso ko. 5 taon. 5 taon akong nabuhay na iniisip na mag-isa na ako. Samantalang may isang batang babae palang lumalaki sa mundo na may dugo ko. Napabangon ako mula sa kama. 2:00 na ng madaling araw. Hindi pa rin ako makatulog. Kaya bumaba ako sa kusina at gumawa ng kape. Habang nakaupo ako sa mesa, may napansin akong larawan sa dingding. Larawan namin ni nanay at tatay noong bata pa ako. Napangiti ako. Naalala ko kung gaano kasipag si tatay, kung paano siya gigising ng madaling araw para magtrabaho, kung paano niya isinasakripisyo ang sarili niyang pangangailangan para lamang mapag-aral, kaming magkakapatid. At doon ako natakot. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung huli na ang lahat? Ngunit may isang bagay akong alam. Mas gugustuhin kong subukan kaysa mabuhay habang buhay na nagsisisi. Kinabukasan, halos 1 oras akong nakatayo sa harap ng bintana ng opisina. Paulit-ulit akong sumisilip sa parking area. Pakiramdam ko ay mas kinakabahan pa ako kaysa noong unang araw ko sa trabaho. Maya-maya, may puting taxi na huminto sa harap ng gusali. Bumukas ang pinto at bumaba si Andrea. Kasunod niya ang isang maliit na batang babae. Nakasuot ito ng kulay rosas na bestida, may hawak na maliit na stuffed rabbit, at habang nakatingin ako mula sa taas, parang may humawak sa puso ko. Si Maria, ang anak ko. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang mga kamay ko. Mabilis akong bumaba. Sa bawat hakbang ko pababa ng hagdan, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko, hanggang sa marating ko ang labi, at doon ko siya unang nakita ng malapitan. Mas maliit siya kaysa sa inaakala ko. Mas inosente, mas maganda at mas kahawig ko. Nang makita niya ako, nagtago siya sa likod ng kanyang ina. Normal lang. Para sa kanya, isa lamang akong estranghero. Ngunit para sa akin, siya ang anak na 5 taon kong hindi nakasama. Lumuhod ako upang pumantay sa kanyang taas. Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ako handa sa sandaling ito. Hello? Mahina kong bati. Sumilip siya mula sa likod ni Andrea. At pagkatapos ng ilang segundo, ngumiti ng bahagya. Hello po! Parang may tumunog na kampana sa loob ng puso ko. Napakasimple ng salita, pero para sa akin iyon ang pinakamagandang salitang narinig ko sa buong buhay ko. Ikaw ba si Maria?
Tumango siya. Ikaw po ba si Marco? Napangiti ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Oo, tahimik siyang tumingin sa akin. Parang pinag-aaralan niya ang mukha ko. At saka niya itinanong ang tanong na hindi ko handang sagutin. Ikaw po ba yung papa ko? Biglang namuo ang luha sa mga mata ko. Hindi ko na napigilan. Tumango ako. Oo, anak? Hindi ko alam kung tama bang tawagin o siyang anak agad. Pero kusa iyong lumabas. At sa halip na matakot siya, ngumiti siya. Yung simpleng ngiti ng isang batang walang alam sa mga pagkakamali ng matatanda. Pagkatapos ay ginawa niya ang bagay na tuluyang nagpabasag sa natitira kong depensa. Lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit. Parang matagal na niya akong hinihintay. Parang wala siyang galit. Wala siyang tanong. Wala siyang sama ng loob. Yumakap lang siya. At habang yakap-yakap ko ang anak ko sa unang pagkakataon, tuluyan na akong napaluha. Hindi ko alintana kung may nakakakita. Hindi ko alintana kung ano ang iisipin ng ibang tao. Dahil sa sandaling iyon, wala nang mahalaga kundi ang batang nasa mga bisig ko. Makalipas ang ilang oras, kumakain kami sa isang restaurant. Mas madaldal si Maria kaysa sa inaasahan ko. Kwento siya ng kwento tungkol sa paaralan, sa mga kaibigan niya, sa paborito niyang cartoons, sa stuffed rabbit niyang pinangalanan niyang Mochi. At habang nakikinig ako, pakiramdam ko ay sinusubukan kong habulin ang 5 taon ng nawalang panahon. Ngunit may isang bagay na napansin ko. Sa tuwing napapangiti si Maria, tahimik na nakatingin lamang si Andrea. Parang masaya siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Parang may alam siyang hindi ko pa alam. At habang papalubog ang araw, hindi ko pa alam na may isa pang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang katotohanan hindi tungkol sa akin, hindi tungkol kay Andrea, kundi tungkol kay Maria. At kapag nalaman ko iyon, masisira ang katahimikang matagal ko nang pinaghirapang buuin. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti kong nakilala si Maria. Tuwing Sabado magkasama kami, minsan sa parke, minsan sa mall. Minsan simpleng pagkain lang ng fishball at ice cream habang nagkukwentuhan. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman kung gaano karaming panahon ang nawala sa amin. Pero sa kabila ng lahat, masaya ako. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay may kulang na bahagi ng buhay ko na unti-unting nabubuo. Isang Sabado ng umaga, dinala ko si Maria sa isang malaking bookstore. Mahilig pala siyang magbasa. Katulad ko noong bata pa ako. Habang namimili siya ng libro, napansin kong mabilis siyang napapagod. Noong una, hindi ko pinansin. Baka dahil kakalakad lang namin, ngunit makalipas ang ilang minuto, napaupo siya sa isang sulok. Maputla ang mukha at parang hinihingal. Anak, okay ka lang? Ngumiti siya. Yung tipong ngiti ng batang ayaw mag-alala ang mga matatanda. Okay lang po, Papa. Papa! Sa tuwing tinatawag niya akong Papa, parang natutunaw ang puso ko. Ngunit noong araw na iyon, may kakaiba. At nang sunduin siya ni Andrea kinagabihan, hindi ko napigilang itanong, napapansin mo bang mabilis siyang mapagod? Biglang natahimik si Andrea at doon nagsimulang bumalik ang masamang pakiramdam ko. Yung uri ng katahimikan na may itinatagong bagay. Andrea, hindi siya sumagot agad. Anong hindi mo sinasabi sa akin? Napayuko siya at sa loob ng ilang segundo, para akong bumalik 5 taon sa nakaraan. Dahil muli kong nakita ang parehong ekspresyon sa mukha niya. Ang ekspresyon ng taong may itinatagong katotohanan. Andrea, mahina siyang napaluha. At sa sandaling iyon, kinabahan ako ng husto. Huwag mo akong takutin. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay binulong ang mga salitang nagpahinto sa mundo ko. May sakit si Maria. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Ano? Hindi ko halos marinig ang sarili kong boses. May sakit si Maria. Ang anak kong kakadating lang sa buhay ko. Ang anak kong kakasimula ko palang makilala. May sakit? Anong sakit? Napaiyak si Andrea. May problema sa puso. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung paano haharapin ang narinig ko. Parang biglang naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Si Maria, yung batang masayahin, yung batang mahilig magkwento. Yung batang mahilig magkwento. May sakit pala. Gaano kalala. Mabagal siyang tumingin sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Matagal na naming minomonitor. At
Kailangan niyang operahan. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil parang biglang nanghina ang mga tuhod ko. At bakit ngayon ko lang nalaman? Hindi ko sinasadya, pero napuno ng galit ang boses ko. Marco, bakit ngayon ko lang nalaman? Napatingin sa amin ang ibang tao sa paligid, pero wala akong pakialam. Lahat ng emosyon na pinigilan ko sa nakalipas na mga linggo ay biglang sumabog. 5 taon mong itinago ang anak ko, at ngayon malalaman ko na lang na may sakit siya. Umiiyak na si Andrea. Hindi ko alam kung paano sasabihin. At iyon ang dahilan? Napailing ako. Hindi ko alam kung galit ba ako sa kanya o sa sarili ko. Dahil kung nalaman ko lang noon, baka mas marami akong nagawa. Baka mas marami akong oras na nakasama ang anak ko. Baka mas marami akong alaalang naipon. Kinabukasan, hiniling kong makausap ang doktor ni Maria. Hindi na ako papayag na manatili sa dilim. Karapatan kong malaman ang lahat. At nang makarating ako sa ospital, sinalubong ako ng isang mabait na cardiologist. Ipinaliwanag niya sa akin ang kalagayan ni Maria. May congenital heart defect. Ipinanganak siyang may kondisyon sa puso. Sa kabutihang palad, may paraan. May pag-asa. Ngunit kailangan ng operasyon sa loob ng susunod na mga buwan. Tahimik akong nakinig hanggang sa matapos ang paliwanag at nang kami na lamang ng doktor ang natira sa silid. Tinanong ko ang pinakamahalagang bagay. Dok, magiging okay ba ang anak ko? Ngumiti siya ng bahagya. Malaki ang posibilidad. Parang may bahagyang liwanag na bumalik sa loob ko. Pero kailangan natin siyang suportahan. Tumango ako. At sa sandaling iyon, may isang desisyon akong ginawa. Hindi bilang negosyante. Hindi bilang lalaking nasaktan, kundi bilang ama. Ano man ang mangyari, ano man ang gastos, ano man ang hirap, gagawin ko ang lahat para kay Maria. Dahil minsan sa buhay ko, may taong pinili akong iwan. Pero ngayon, may isang maliit na batang babae na kailangan akong piliing manatili. At hindi ko siya bibiguin. Hindi kailanman. Mula nang malaman ko ang kalagayan ni Maria, nagbago ang takbo ng buhay ko. Ang mga business meeting na dati kong inuuna, naging pangalawa na lamang. Ang mga plano para sa pagpapalawak ng kumpanya, maaari namang maghintay. Ngunit ang oras kasama ang anak ko, hindi na. Sapat na ang 5 taong nawala. Hindi ko hahayaang mawalan pa kami ng isa pang araw. Tuwing may libreng oras ako, dinadalaw ko siya. Minsan nagkukulay kami. Minsan nagbabasa ng libro. Minsan nakaiga lang siya sa sofa habang nagkukwento ng kung ano-anong bagay na pumapasok sa isip niya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong naiintindihan kung bakit sinasabi nilang ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo lamang. Nasusukat ito sa presensya, sa pagpili, sa pananatili. Isang gabi, habang nasa bahay ako, tumunog ang cellphone ko. Si Andrea. Agad akong kinabahan. Andrea? Marco. Parang nanginginig ang boses niya. Nasaan ka? Sa bahay. Bakit? May ilang segundo ng katahimikan? At saka niya sinabi ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ko. Nasa ospital kami. Bigla akong napatayo. Anong nangyari? Hinimatay si Maria. Hindi ko na hinintay ang iba pang paliwanag. Kinuha ko ang susi ng sasakyan at agad na umalis. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si Andrea sa labas ng emergency room. Namumugto ang kanyang mga mata. Halatang matagal nang umiiyak. Anong sabi ng doktor? Hindi pa sila tapos. Napaupo ako sa tabi niya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pareho kaming tahimik. Walang sisihan, walang galit, walang nakaraan. 2 magulang lang na nag-aalala para sa kanilang anak. Lumipas ang halos 1 oras. At nang lumabas ang doktor, babay kaming tumayo. Dok, tinanggal niya ang kanyang salamin. Mabuti na ang kalagayan niya. Parang nabunutan kami ng tinik, ngunit hindi pa tapos ang sasabihin niya. Kailangan na nating bilisan ang proseso para sa operasyon. Tumango ako, walang problema sa gastos. Alam ko na ngayana. Alam ko, adya kanya idinagdag. Pero may isa pang bagay. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ko. Ano po iyon? Huminga siya ng malalim. Kailangan nating humanap ng compatible donor para sa particular na procedure. Napatingin ako kay Andrea. Napatingin din siya sa akin.
Pareho naming naiintindihan ang ibig sabihin. Mas komplikado pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala namin. Kinabukasan, habang nasa ospital ako kasama si Maria, may isang lalaki ang dumating. Hindi ko agad napansin. Abala ako sa pagbabasa ng storybook para sa anak ko. Hanggang sa marinig ko ang isang pamilyar na boses. Marco, dahan-dahan akong napalingon. At agad kong naramdaman ang pag-init ng dugo ko. Vincent, ang lalaking dahilan kung bakit nawasak ang unang pamilya na pinangarap kong mabuo. Mas matanda na siya ngayon, mas maputla, at malayo sa lalaking puno ng kumpiyansa. 5 taon na ang nakalipas. Tahimik siyang nakatayo sa pintuan. At sa unang pagkakataon, parang wala na ang yabang na dati kong nakikita sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Malamig kong tanong. Napatingin siya kay Maria. May lungkot sa kanyang mga mata. Ako ang tumawag sa kanya. Biglang napalingon ako kay Andrea. Kagagaling lang pala niya sa hallway. Ikaw? Tumango siya. Hindi ko maintindihan. Bakit? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Bakit nandito ang lalaking iyon? Tahimik na nagsalita si Vincent. Hindi ako pumunta rito para manggulo. Napangisi ako. Talaga? Hindi niya pinansin ang tono ko. Sa halip, tumingin siya kay Maria. At pagkatapos ay sa akin. May kung anong mabigat sa kanyang mukha. Parang may matagal na siyang gustong sabihin. At nang sa wakas ay magsalita siya, hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Marco, may utang akong buhay sa inyong mag-ama. Nakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang kanyang mga kamay. May dahilan kung bakit ako narito. Tumingin siya kay Maria. Pagkatapos ay sa akin. At saka niya sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Compatible donor ako. Biglang natahimik ang buong silid. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Pasasalamat? Pagdududa? Ito ang lalaking minsang kumuha ng lahat sa akin. Ngayon, siya naman ang may kakayahang magbigay ng bagay na maaaring makatulong upang mailigtas ang anak ko. At habang nakatingin ako sa kanya, isa lang ang nasa isip ko. Handa ba akong tanggapin ang tulong mula sa taong minsang sumira ng buhay ko? At mas mahalaga, handa ba akong isantabi ang nakaraan para sa kinabukasan ng anak ko? Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatayo roon. Nakatitig lamang kay Vincent, sa lalaking minsang naging dahilan ng pinakamalaking pagkatalo sa buhay ko. At ngayon, siya rin pala ang maaaring maging dahilan para magkaroon ng mas magandang kinabukasan, ang anak ko. Parang napakalupit ng biro ng tadhana. Marco, mahinang tawag ni Andrea. Ngunit hindi ko siya pinansin. Hindi ko maalis ang tingin ko kay Vincent. Anong kapalit? Malamig kong tanong. Napakunot ang noo niya. Wala. Napangiti ako ng mapait. Wala? Oh, wala kang hinihinging kapalit? Tumango siya. Wala. Sa loob ng 5 taon, marami akong natutunan sa negosyo. At isa sa mga yon ay ang katotohanang bihirang may taong nagbibigay ng walang hinihinging kapalit. Kaya hindi ko agad siya pinaniwalaan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, may mahinang boses na pumagitna. Papa? Napalingon kami. Si Maria. Gising na siya at nakaupo sa kama. Nakatingin sa amin. Hindi niya naiintindihan ang tensyon sa silid. Hindi niya alam ang nakaraan. Hindi niya alam ang sakit. Sa paningin niya, 4 na matatanda lamang ang nasa isang silid. At isa sa kanila ang kanyang ama. Lumapit ako sa kanya. Anak, bakit bumangon ka? Ngumiti siya. Gusto ko lang po malaman kung bakit parang galit kayo. Napatawa ako ng bahagya. Kahit sa gitna ng lahat, kahit sa gitna ng takot, may kakayahan pa rin siyang magdala ng liwanag. Okay lang kami. Tiningnan niya si Vincent at saka niya itinanong ang isang simpleng tanong. Kaibigan mo po siya? Napatingin ako kay Vincent. Pagkatapos ay bumalik ang tingin ko kay Maria. Hindi ko alam ang isasagot dahil kung sasabihin ko ang totoo, masyado pa siyang bata para maintindihan. At kung magsisinungaling naman ako, hindi ko alam kung kaya ko. Ngunit bago pa ako makasagot, si Vincent na ang nagsalita. Hindi, napatingin kaming lahat sa kanya. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi kami magkaibigan. At pagkatapos ay dinagdag niya. Pero sana balang araw, mapatawad niya ako. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Vincent. At mas lalo kong iniisip si Maria.
Sa huli, hindi naman tungkol sa akin ang lahat ng ito. Hindi tungkol sa pride ko. Hindi tungkol sa sugat ko. Hindi tungkol sa sugat ko. Tungkol ito sa anak ko. At kung may pagkakataong makatulong ang lalaking iyon para gumaling siya, may karapatan ba akong tumanggi? Kinabukasan, muli akong pumunta sa ospital. Nadatnan ko si Vincent sa chapel. Mag-isa, tahimik, nakatungo. Hindi niya ako napansin agad, kaya ilang segundo ko siyang pinagmasdan. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Pagod, pagsisisi, at lungkot. Lumapit ako. Napansin niya ako at agad na tumayo. Marco, may itatanong ako. Tumango siya. Bakit mo ginagawa ito? Tahimik siyang tumingin sa altar. At pagkatapos ay bumuntong hininga. Alam mo bang wala na akong pamilya? Napatigil ako. Hindi. Napangiti siya ng mapait. Wala na. At sa kanya ikinuwento ang mga bagay na hindi ko kailanman nalaman. Matapos silang magsama ni Andrea, naging maganda ang buhay nila sa simula. Pero habang lumalaki ang negosyo, lalo rin siyang nagiging sakim. Lalo siyang nagiging makasarili. Hanggang sa isang araw, nawala sa kanya ang lahat. Mga negosyo, mga kaibigan, mga taong nagmamahal sa kanya. At sa gitna ng pagbagsak niya, nagkasakit ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Isang taong mahal na mahal niya, ngunit hindi niya nailigtas. Hindi dahil wala siyang pagmamahal, kundi dahil huli na ang lahat. Tahimik akong nakinig, at sa unang pagkakataon, wala akong maramdamang galit. Tanging awa, dahil kahit gaano kalaki ang pagkakamali ng isang tao, may mga sugat din pala siyang dala. May mga pagkatalo rin siyang hindi ipinapakita sa iba. Kaya noong nalaman kong may kailangan si Maria, napaluha siya. Hindi ko kayang ulitin ang nangyari sa kapatid ko. Tahimik kaming pareho. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtuturo. Minsan, ang taong pinakaayaw mong makita, siya rin ang magpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng pagpapatawad. Makalipas ang ilang linggo, natuloy ang paghahanda para sa operasyon. Lahat kami ay kinakabahan. Ako, si Andrea, at maging si Vincent. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Maria pa rin ang pinakamatapang. Habang naghihintay kami sa ospital isang umaga, ngumiti siya sa akin. Papa? Kapag gumaling na po ako, ngumiti siya. Gusto kong magpunta tayo sa dagat. Napatawa ako. Dagat agad? Tumango siya. Oh, bakit? At ang sagot niya, ang tuluyang nagpaluha sa akin. Kasi gusto kong makabawi sa lahat ng panahong hindi tayo magkasama. Hindi ko napigilang yakapin siya. Mahigpit. Napakahigpit. At habang nakayakap ako sa anak ko, tahimik akong nangako. Ano man ang mangyari sa operasyon, ano man ang sabihin ng mga doktor, ano man ang kaharapin namin, hindi ko nahahayaang mawala siya, hindi na muli. Ngunit hindi pa namin alam na ang araw ng operasyon ay magdadala ng pagsubok na wala ni isa sa amin ang inaasahan. Dumating ang araw na kinatatakutan naming lahat. Ang araw ng operasyon ni Maria, alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na kami. Tahimik ang buong ospital. Ngunit sa loob namin tatlo ni na Andrea at Vincent, parang may bagyong hindi mapigilan. Samantalang si Maria pa ang kalmado. Nakaupo siya sa kama habang yakap-yakap ang kanyang stuffed rabbit na si Mochi. At paminsan-minsan ay ngumingiti pa. Papa? Mahina niyang tawag. Lumapit ako. Ano yun anak? Huwag ka pong umiyak ha. Napatawa ako kahit namumuo na ang luha ko. Ako pa talaga? Tumango siya. Kasi kapag umiiyak ka, naiiyak din ako. Parang may humawak sa puso ko. Napakasimple ng sinabi niya. Pero sapat iyon para tuluyan akong mapaluha. Ilang minuto bago siya dalhin sa operating room, hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Parang ayaw niyang bumitaw. At sa totoo lang, ako rin. Ayaw ko rin bumitaw. Papa? Kapag gumaling po ako, ngumiti siya. Gusto kong tawagin mo na akong prinsesa mo. Napatawa ako sa gitna ng pagluha. Siyempre, promise? Promise. Ngumiti siya. At yun ang huling ngiting nakita ko bago siya dalhin sa operating room. Pagkasara ng pinto, para ring nagsara ang mundo ko. Wala na kaming magagawa. Wala na kaming makokontrol. Tanging paghihintay na lamang. At para sa isang ama, wala nang mas mahirap pa roon. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras, 4 na oras. Pakiramdam ko ay 4 na taon.
Tahimik kaming nakaupo ni na Andrea. Paminsan-minsan ay nagdarasal. Paminsan-minsan ay umiiyak. Samantalang si Vincent ay nakaupo sa kabilang bahagi ng waiting area. Tahimik, halos hindi gumagalaw. Parang siya rin ay may sariling laban. Pagsapit ng 5 oras, bumukas ang pinto at lumabas ang surgeon. Sabay-sabay kaming tumayo. Hindi ko maalala kung paano ako nakalapit. Isa lang ang gusto kong marinig. Dok, ngumiti siya. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang buhay sa katawan ko. Naging matagumpay ang operasyon. Napaluha si Andrea. Napaupo ako sa sahig. At si Vincent, tahimik na napayuko habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sakit. Ngunit bago pa kami tuluyang makapagdiwang, nagpatuloy ang doktor. May komplikasyon. Parang muling tumigil ang mundo. Ano po? Critical pa rin ang susunod na 24 na oras. Bumalik ang kaba sa aming dibdib. Dahil kahit matagumpay ang operasyon, hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, ako ang nagbantay sa tabi ni Maria. Tahimik ang ECU. Tanging tunog lamang ng mga makina ang maririnig. At habang nakaupo ako sa tabi niya, hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Napakaliit. Apakahalaga. Anak, mahina kong bulong. Papa is here. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. Hindi ko alam kung may malay siya. Pero nagsalita pa rin ako. Ikinuwento ko ang lahat. Kung paano ko siya hinintay, kung paano ko siya minahal kahit hindi ko pa siya kilala. Kung paano ko pinangarap na makasama siya sa dagat. Kung paano ko gustong turuan siyang magbisikleta. Kung paano ko gustong makita ang pagtatapos niya sa pag-aaral balang araw. Lahat. At habang nagsasalita ako, biglang may naramdaman ako mahina. Napatingin ako sa kanyang kamay. Bahagya itong gumalaw. Maria? Tumayo ako, napalapit, at dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Mahina, pagod. Pero bukas, Papa, parang tuluyang bumigay ang puso ko. Napaluha ako, hindi ko na napigilan. Papa, mahina niyang ulit. Ngumiti siya, yung parehong ngiti na nagpabago ng buhay ko. Nanalo tayo, at doon tuluyang bumagsak ang lahat ng takot na ilang buwan naming pinasan. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting gumaling si Maria. Mas malakas, mas masigla, mas masayahin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam ko ay kumpleto na ang buhay ko. Akala ko iyon na ang katapusan ng kwento. Akala ko tapos na ang lahat ng pagsubok. Ngunit isang umaga, habang naghahanda ako para sa trabaho, may natanggap akong sulat mula kay Vincent. At ang laman ng sulat na iyon ang tuluyang magbabago sa huling kabanata ng aming kwento. 3 buwan matapos ang operasyon ni Maria, unti-unti nang bumalik sa normal ang aming buhay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, nakakagising ako sa umaga na walang takot, walang galit, walang mabigat na dinadala. At ang pinakamagandang bahagi, naririnig ko na ang tawa ng anak ko. Ang tawang minsan kong inakalang hindi ko maririnig. Isang Sabado ng umaga, naghahanda kami ni Maria para sa matagal na naming pinapangarap na lakad. Ang dagat. Ang pangakong ginawa ko sa kanya noong nasa ospital pa siya. Habang inaayos niya ang kanyang maliit na backpack, may kumatok sa gate. Lumabas ako. Walang tao. Ngunit may isang sobre na nakapatong sa may mailbox. Nakalagay ang pangalan ko at agad kong nakilala ang sulat kamay. Vincent. Napakunot ang noo ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pagkatapos ng operasyon, tila kusa siyang lumayo. Hindi siya humingi ng kapalit. Hindi siya humingi ng pagkilala. Parang natupad lamang niya ang isang bagay na kailangan niyang gawin. At pagkatapos ay nawala. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. At nagsimulang basahin. Marco, kung binabasa mo ito, malamang ay natuloy na ang plano kong umalis. Huwag kang mag-aalala. Hindi ako tumatakas. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong magsimula ulit. Matagal ko nang gustong iwan ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng mga pagkakamaling ginawa ko. Alam kong hindi sapat ang salitang sorry at alam kong may mga sugat na hindi kayang burahin ng panahon. Pero gusto ko malaman mo ang isang bagay. Sa lahat ng maling desisyong ginawa ko sa buhay ko, ang pinakamalaki ay ang pagkuha ng isang taong hindi para sa akin. Hindi ko sinira lamang ang buhay mo. Isinira ko rin ang sarili kong buhay at araw-araw kong pinagsisihan iyon.
Salamat dahil kahit hindi mo ako pinatawad ng direkta, pinayagan mo ako makatulong kay Maria. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa susunod na kabanata ng buhay ko. Pero umaasa akong magiging mas mabuting tao ako kaysa nung nakilala mo ako. At isa pa, huwag mo nang sayangin ang oras sa nakaraan. May anak kang nagmamahal sa'yo. At naniniwala akong iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Vincent, matagal akong nakatitig sa sulat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ngunit sa unang pagkakataon, wala na akong galit, wala na akong hinanakit. May kapayapaan na lamang. Nang araw ding iyon, nagtungo kami ni Maria sa dagat. Kasama si Andrea, hindi bilang mag-asawa, hindi bilang dalawang taong muling nagkabalikan, kundi bilang dalawang taong muling nagkabalikan. Habang naglalaro si Maria sa tabing dagat, tumabi sa akin si Andrea. Tahimik muna kami, tulad ng maraming beses sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang katahimikan. Mas magaan, mas payapa. Salamat, napatingin ako sa kanya. Bakit? Sa lahat. Ngumiti ako ng bahagya. Huwag ka nang magpasalamat. Napaluha siya. Alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Tumango ako. Hindi na. At alam kong hindi ko na maibabalik ang nawala. Muli akong tumango. Hindi na rin. Tahimik siyang napangiti. At pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Hindi mo kailangang patawarin ng dating Andrea. Napatingin ako sa kanya. Pero salamat dahil binigyan mo ng pagkakataon ang bagong Andrea na maging mabuting ina kay Maria. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata at doon ko napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot, hindi tungkol sa pagbabalik, hindi tungkol sa pagbabalik. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. At matagal ko na palang nagawa iyon. Habang palubog ang araw, tumakbo si Maria papunta sa amin. Basang-basa, punong-puno ng saya. At gaya ng dati, punong ng mga tanong. Papa, ano yon prinsesa? Ngumiti siya ng napakalaki. Masaya ka ba? Napatawa ako. Napakasimpleng tanong, pero napakalalim. Tumingin ako sa dagat, sa anak ko, sa buhay na halos mawala sa akin, at sa pagkakataong ibinigay sa akin upang magsimula muli. Pagkatapos ay yumuko ako at niyakap si Maria. Mahigpit at buong puso. Oo, anak. Masaya ako. At sa wakas, matapos ang lahat ng sakit, matapos ang lahat ng luha, natagpuan ko rin ang bagay na matagal kong hinahanap. Hindi paghihiganti, hindi kayamanan, hindi tagumpay, kundi pamilya. At iyon ang pinakamagandang pagtatapos na maaari kong hilingin. Maraming salamat sa pakikinig sa mga kwento ni Lunday. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Ibahagi mo rin sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At tandaan, may panibago na naman tayong kwentong aabangan sa susunod. Hanggang sa muli, ito si Lunday, nagpapaalala na sa bawat pagsubok sa buhay, may pag-asa pa ring naghihintay.